Malakas na hambalos ng hangin at walang tigil na ulan. Ito ang bagsik ng bagyong Lawin na pumalo sa 225 kilometers per hour ang lakas. Dahil umabot sa super typhoon category si Lawin, itinaas ang signal number 5 sa ilang lugar sa Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, ito ang kauna-unahang beses na ginamit ang super typhoon at signal number 5. Taong 2015 nang idagdag ang mga ito pagkatapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda noong 2013. Pag sinabing signal number 5, alam natin ay super typhoon to, nakakatakot. So dapat ay ma-emphasize ng mga tao na hindi biro itong impact ng super typhoon. Kapag sinabing signal number 5, ang lakas nito ay kaya magpataob ng sasakyan, magpabaksak ng puno at mga poste, paliparin ang bubong ng mga bahay at magdulot ng storm surges sa coastal areas. Ang ibig sabihin naman ng super typhoon ay taglay nito ang hangin na higit 220 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, bagamat ngayon lang ginamit ang katagang super typhoon, may ilang bagyo na ring tumama sa Pilipinas ang maituturing na ganito. Gaya na lamang ni Yolanda noong 2013, Juan noong 2010 at Trining noong 1991. Malaki ang bagyong Lawin na umabot sa 800 kilometers. Makikita sa satellite image ang mata ng bagyo. Ito yung area na butas at walang ulap. Kapag nasa loob nito, maganda ang panahon at mainit. Ang pinakamalakas na hangin at ulan naman ay nasa eye wall o yung nakapaligid sa mata ng bagyo. May dala ring ulan ang spiral rain bands ng bagyo. Kapag halimbawa napakasungit ng panahon, napalakas ang ulan at hangin, tapos biglang gumanda ang panahon, ibig sabihin po yan nasa ilalim tayo, nasa loob tayo ng mata ng bagyo. Sa satellite image naman na nakuha ng University of Wisconsin-Madison's Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies, mapapansin ang lightning streaks. Ito yung galing sa thunderstorms na pinakamarami sa eye wall. Ang mesovortices naman ay parang low pressure area sa loob ng bagyo. Nabubuo ito dahil sa topografiya ng isang lugar. Paliwanag ng Pag-asa, madalas talagang nakikita ang mga ito sa bagyo. Pero sa pagkakataon na ito, dahil sa makabagong teknolohiya, nakunan ito ng larawan at impormasyon na makakatulong sa mas masusipang pag-aaral ng bagyo. Bettina Magsaysay, ABS-CBN News.